magsamba ngayong umaga. Thank you, Ate Ay, sa pag-MC at sa ating mga praise and worship team. God bless po sa inyong lahat. Pinaiyak mo kami lahat. At salamat sa presensya ng ating Panginoon dahil nandiyan kayo ngayon. Welcome po natin muna sa sarili. Welcome me. Ayan. Hallelujah. Nakakatuwa naman ang presensya ng ating Panginoon dahil nandiyan po kayo. Sabi nga ng ating Panginoon, wala yung kanyang presensya without you. So naniwala ako na ang presensya ng Panginoon sa bawat isa sa akin. Amen? Amen? Okay. I-download na natin sa ating sarili. Ayan. Ibig sabihin ay yung mga nakalak natin mga kaisipan ng ating puso ay i-unlock natin ngayon. Ayan. Kasi sanay naman tayo sa tinatawag na platform ng new generation sa mga panahon ito. Diba? Yung platform ng new generation, ay sanay na tayo, diba? Pag-open ang lahat. At naniwala ako na ngayong umaga ay mas lalo tayong pagpapalain ng ating Panginoon as we ready to read our scripture. Ayan. Ngayong oras na ito, sige nga, basahin natin. Ready, begin. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Pagkainahin ang Diyos sa kanyang kaluhian, at lahat ay gaganap sa inyo. Ayan, ibalik natin doon sa pamagat natin, Pastor E. Ayan, sa pamagat yung ang title natin, di ba? Yung righteousness of God. Ayan, tingnan po natin. Ano kaya ito? What is the characteristic of the righteousness of God in our life today? Ano ba yung kanyang pag-uugali? Ano ba yung kanyang kaugalian? Ano ba yung kung sino siya sa ating buhay sa mga panahon ito na kung saan ay ating sinasamba? Bakit natin sinasamba ang ating Panginoon? Bakit tayo ay nagbabalik-balik sa simbahan? May kabuluhan ba ito o walang kabuluhan? Lahat ng bagay na ito ay may kabuluhan sa harap ng ating Panginoon. Diba? Ate G, yan. Salamat sa Panginoon, nandiyan kayo. At alam ko na ang pamilya niya ay nandyan. At salamat sa Panginoon. At sina Kuya, yan, sa ating, si ate nandyan. Nagpakasyon na ba pa na ate? Yan, came from Manila, di ba? Si ate, o nag-aaral pa ngayon? Sino ba yung nasa Manila? Ay, oo nga pala. Sa Batangas, ano? Yun, yung pala. Kala ko ikaw yun. Praise God. Salamat sa Panginoon. Righteousness of God. Ano kaya itong righteousness of God? Ito, binasa na natin, ano? Binasa na natin. Nasabi nga dyan ay, unahin natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Ano ba yung mga katuwiran? Ano ba itong kaharian? No? Ano ba itong kaharian? Ano ba itong katuwiran ng Diyos? Kapag inuna natin ang kaharian at katuwiran ng Diyos, anong kasunod? Anong kasunod? Ha? Pag sa English, all shall be added unto you. Sige nga, magturo ka. All these things shall be added unto you. Ayan. Okay, di ba? Idaragdag sa inyo, ano yung idaragdag sa atin? Lahat ng biyaya. Okay, di ba? Kaya tanda po natin, lahat ng biyaya na mayroon sa langit, ipagkakaloob ng Diyos. Ano kaya yung mayroon sa langit, Pastor G? Marami. Di ba? Yung wala sa'yo, nandoon sa langit. Kaya nga, hindi kinakumplito yung sa'yo ngayon para huwag natin bitawan yung seek first the kingdom of God. Di ba? Kasi pag inaragdag na sa ating lahat ngayon, wala na tayong iibigin. Amen. At hindi makatotohanan ng salita ng Diyos. Kaya nga makatotohanan ng salita ng Diyos kasi lahat ng bagay ay nasa Diyos. Ibig sabihin yung kulang mo ngayon, yun ang idadagdag ng Diyos ngayon din. Amen! Amen. Mga kabataan, yung mga teens natin, yung mga children na sa labas, di ba? Tsaka yung ating mga teens ngayon, mga teenagers natin nandyan. Diba? Kaya tanda po natin, makinig kayo ng maigi. Ito,
bibigyan ko lang ito ng tinatawag na priority command, ang sabi ko diyan. No? Yung priority command, yung tinatawag na kauna-unahang utos ng ating Panginoon. Diba? Ibig sabihin, seek first, unahin. Ang unahin, which means, unahin talaga natin ang pastor, paano ba na unahin natin ang ating Panginoon? How can we first our my Creator, oh my God? Papaano? Ayan, yun ang ating mga katanungan. Di ba kayo, nandiyan na rin yung mga sagot, no? Ginawa ko lang English kasi mas mas ma-exit lang English. Pero may Tagalog din ito. Nandiyan, hindi ko lang din, Ayan. Ibig sabihin, ang seek first, nandiyan, ano ba yung una? Yan! I-call to make God the highest priority. Nang ibig sabihin, pag in-start mo yan, lalo na sa ating mga teacher, pag in-start mo daw yan ng A, it means that is a very personal that God talking with you. Di ba? Kaya ibig sabihin, ang Diyos ay nagsasalita sa iyo. I-call to make God the highest priority. Hindi lowest, ha? Not lowest. But the highest priority. Ibig sabihin, yung siya po ang pinakauna. Kung sa mga may nauna, ay pinakauna pa siya. Kaya nga mayroon tayo mga prayer, Lord, bless my children, the blessings that came from you, blessings among blessings. Grabe, pag nagpipray tayo ng gano'n. Alam mo, ang ating Panginoon ay siya po ang the best grammarian in the whole world. Ano man ang sinasalita natin, bawat tuldok, bawat punto, ay inaansiran niya yan. Siya po ang pinakamahusay sa tinatawag na standard English. Siya po ang pinakamahusay sa pinaka-standard dialect. Diba? Pinakamahusay. So, kung ano ang sinasabi sa kanyang mga salita, iyon po ang nagiging makatotohanan sa buhay natin. Kaya sa inyo for that. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, number 2. Ano bang nakalagay? Sige nga. Yung sa masunod, kanina. Requires intentional focus. Diba? Ano yan? Not divided attention. Pero yan, very personal talaga, no? Sinasabi niya sa parang sinabi mo, mahal kita dahil mahal mo. Ayun, parang sinasabi mo gano'n di ba? Pero ang ating Panginoon, sabi niya, kahit hindi mo ako mahal, mahal pa rin kita. Amen? Pakapag mo natin ang ating Panginoon. So, ayaw ng Panginoon na ikaw ay magiging tinatawag na windang ang iyong paglilingkod sa Panginoon. Kasi nga, ini-specify niya yung mga bagay na para sa atin. Diba? At number 3, sabi nga dito, puts spiritual matters above material concern. Hallelujah. Hindi niya sinasabi na unahin mo yung concern mo sa mga material. Pero pag inunang natin, we are concerned in the spiritual matters. God doing more than your thinking, more than your thought, or more than your action. Amen? Yan ang pinakamahalaga Kaya inuna natin, kaya mga minamahal ko na mga kapatid sa Panginoon ngayon, nandito ka sa simbahan. Mag-wish ka na, mag-pray ka na, kung ano ang gusto mo, ipagkakaloob ng ating Panginoon. Amen! Ipagkakaloob ng ating Panginoon ang lahat ng ating mga pangangailangan. Bakit? Hindi naman yan sa akin. Ang Diyos mismo ang nagsalita niya. Kaya mga minamahal, tanda po natin. Diba? Kaya number 2,
the proper pursue. Diba? Ibig sabihin, the kingdom of God and His righteousness, number one, basahin po natin. Seeking, ano bang nakalagay? Seeking God's role. Seeking, ibig sabihin ay ang pagkahanap ng tinatawag na patakaran ng ating Panginoon. Yun, di ba? Patakaran ng ating Panginoon. Yung ibig sabihin, yung well-purpose in life. Grabe, no? Yung pagpapala ng ating Panginoon. Ibig sabihin, kapag hinanap talaga natin yung patakaran ng ating Panginoon ng tinatawag na kanyang kalooban, ang kanyang tinatawag na mga layunin sa ating buhay, mayroong kasunod na pagpapala po yan. Diba? And number two, living in obedience and right relationship with Him. Puro personal talaga na kinakausap tayo ng ating Panginoon. Kinakausap tayo. Itong seek ye first the kingdom of God for individual believers po ito. Amen? Individual believer. Kaya depende yan sa iyo kapag kinakausap ka ng Panginoon by their own will of our Lord Jesus Christ. Pwede mo nang sabihin sa Kanya, yes o no. I do. Amen? Para kayo kinakasalyan. Diba? Mahal mo ba si Maria Cristina? You know? De la Cruz? Yes, I do. Diba? Pagkakausap po ng ating Panginoon sa ating buhay. Is number 3, sabi ko rito, reflecting God's character in daily conduct. Kailangan talaga mag-reflect sa'yo. Ano ba yung mag-reflect? Ano ba yung wangis? Ano ba yung tinatawag na? Ano ba yung sinasabi? Ano ba yung character? Ano ba yung nature? Ano ba yung ugali ng ating Panginoon na dapat mag-reflect sa ating buhay? Diba? Para tayo kasi mga ano yan, para tayong mga diamond. Yung diamond, pagka yan ay nasa dilim, walang kwenta po yan. Tama? Walang kwenta po yung diamond pag sa dilim. Pero pag ang diamond ay mayroong liwanag, parang hindi mo na makita yan. Kasi yung reflection niya, yung kanyang glory, yung kanyang liwanag, ay talagang pumapasok sa kaibuturan ng iyong mata. Pwede kang pumikit yan sa sobrang silaw na. Diba? So, inihinagtula din tayo sa diamond ng ating Panginoon. Kaya nga si Lucifer, during those times, ng kanyang pamumuno sa langit, bilang praise and worship director sa langit, ang kanyang glory ay nagre-reflect doon sa mga angels, sa mga nilalang ng ating Panginoon sa langit. Diba? Hallelujah. Until pagkatapos, nakita niya ang kanyang sarili na sobrang glory pala niya ang kanyang buhay. Kaya doon din siya nagpalaki. Kaya sa atin hindi po pwede. Why? Because the Holy Spirit are controlled by our emotion, by our doings, by our action. So, kasi nga sabi ng ating Panginoon, if I live the word, sabi niya, I will send my comforters. That is the true picture of your life wherever you go. Diba? Yan ang kanyang sinasabi. Kahit saan ka magpunta, ang banal na espiritu ay sumasayo. Hindi ka iniiwan yan. Amen! Hallelujah! Kaya, no evil scheme that come into your life. Why? Because the Holy Spirit is in your life. Malibang gapusin mo yan, sabi nga ng sabi ng ating Panginoon, kapag malakas ang bantay, hindi mo kaya yan. Amen? Kaya kung gusto mong pumasok at magnakaw sa isang bahay na iyong nakawan, sabi niya, kailangan mo ng talian ang malakas na gwardiya na yan para ikaw ay makapasok. Hallelujah. Diba yan ang kanyang sinabi sa kanyang mga anak?
Sa atin, ganito yan ang sinabi ng ating Panginoon, "My beloved brethren, I wrath with you with my presence, so that the evil scheme will not come into your life." Oh, di ba? Yung evil scheme, yung lahat ng mga sumingin ng kasamaan, ay hindi po yan makakapasok sa mga anak ng Diyos. Amen! Ay bakit ka rin marami pa rin nakakapasok? Diba? Ganun ang tanong eh. Bakit pasok pa rin? Ang dami pa rin mga Kristiyano nagkakawin-dawin ng kanyang buhay. No? Kaya yun mga minamahal, ating yakapin lagi ang banal na Espiritu sa buhay natin. Amen? Because we are in the sight of our Lord Jesus Christ that we are facing in the open windows in this last generation. Open heaven po tayo ngayon. Ang langit ay laging bukas para sa isa't isa sa atin. Hallelujah. Mayroong isang kwento. Mayroong isang kwento na isang missionary. Pumunta siya, araw-araw pupunta siya doon sa tindahan ng mga sapatos. Ang araw-araw ay talagang binibisaya niya na magkaroon siya ng sapatos. One day, sa madaling kwento, sabi ng isang tindera sa kanya, "Sir, inoobserbahan lang kita. Halos ilang taon ka nang pabalik-balik dito sa tindahan ng sapatos. Okay, wala kang sinusukan, nakatingin ka lang." Sabi nung walang paa, ibig sabihin, walang ito. Sabi niya, nakakahiya naman magsukat ng sapatos. Isa lang. Kasi wala naman ako isa. Sabi ng tindera sa kanya, "Ay bakit hindi mo subukan ngayon? Malay mo, pagsuot mo ng sapatos na yan, ay magkakaroon ka ng paa." So nakakawa lang yung isang misyonero. Sabi niya, "Alright." Binigyan siya ng kukuha ng tindera. Hindi niya, "Sir, umiit ko muna." Sabi niya, Pumili yung pinakamagandang sapatos ng pili niya. And then pagkatapos, sinukat niya. Okay. Pagkatapos ng sukat niya, nagkaroon ng paa yung missionary. At nagtaka siya, sabi niya, "Mayroon na akong paa. Mayroon na akong pang-apak. Nakasapatos na ako." Tapos tumalon siya ng tumalon. Nagpuli at nagpasalamat sa Panginoon. Nagtaka yung tindera, sabi niya, "Anak ka pala ng Diyos eh. Mananampalataya ka pala. Ngayon mo lang ginamit yung kapangyarihan ng Diyos na ibinigay sa iyo. Nahilingin mo ang lahat ng bagay sa langit. Ipagkakaloob sa iyo ng ating Panginoon." Aroy ang ikusita natin na. Nag-compare natin sa katuloy, no? Diba? So, ang ibig sabihin, God recognize whatever is or whatever prayer that we have in our heart. Kung mayroon tayo sa puso ngayon, di sabihin natin sa Panginoon, Amen! Ay sabi ng ating Panginoon sa Philippians, let our request be made known unto God. Lahat ng ating pangangailangan, sabihin natin sa Panginoon. Yes! Siyempre sabihin natin sa Panginoon. Nag-aantay ng ating Panginoon na ibuka po ang ating mga labi. Sabihin natin sa Panginoon at ipagkakaloob ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Hallelujah. Yan ang gusto ng ating Panginoon. So sabi nga ng ating Panginoon, reflecting God's character in our daily kanta. Magre-reflect yung tinatawag na
Hallelujah. Sinabi ng ating Panginoon na ikaw dapat kumayapa ka nung nagbagyo, di ba? Kalulunod na yung bangka, kalulunod yung barko nila ng kanyang mga alagad. Pero sabi na, kumayapa ka nga dyan, hipos gani hangin, tungon ka. Tungon man ikaw, balot. Tumigil ba o hindi? Tumigil, pati yung mga alagad sabi na, sino bang klase? Anong klaseng guro ito? Sinasabi lang niya pero nangyayari. Ayan. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon kay Peter noon, Peter, ang ginawa ko sa inyo ay masihigitan pa ninyo. Amen? Hallelujah. Kaya tandaan po natin mga minamahal, ang lahat ng gusto natin sa ating tahanan, sa ating sarili, ay pangyayarihin ng ating Panginoon because of your prayer. Because of your command prayer, because of your tinatawag meditation. The Word of God in your life. Hallelujah. Kaya pag i-meditate po natin ang salita ng ating Panginoon, ito yung number 3. Number 3, sabi po rito, the promise of provision. Ito na tayo. Promise of provision. Ano yung mga pangako ng ating tinatawag na pagpapala? Ano yung mga pangako na pagpapala? Sige nga, sabihin nga niyo sa inyo dyan dito sa aking kanan. Ano yung mga pangako ng provision o pagpapala ng ating Panginoon? Ano ba yung mga pangako ng ating Panginoon dito? Ha? Wow! Diba? Ay ano? Ay dito ano? Anong pagpapala ng Panginoon para sa inyo? Ha? Hallelujah! Diba sabi nga diyan, God supplies daily needs! Amen! Daily needs! Pangangailangan natin araw-araw, ipagkakaloob ng Diyos sapagkat yan ang tinatawag the promise of provision. Amen. Hindi ako natatakot. Hindi ako nagagalit pala. Ha? Sige para ako naman si Pastor. Hallelujah. Kaya ko yung mga kasamahan ko mga pastor yun sa namin, sa platform. Ay, huwag yung bigyan lagi yan si pastor ng ng mensahe. Magigising na naman tayo kahit natutulog. Kaya nga sa Manila ayaw kong message doon. Kaya ulit. Sabi ko, huwag muna ninyo akong bigyan ng part sa message. Alam mo naman ako pag nag-message. Pag in-inspire tayo ng Panginoon. Hallelujah. Food, clothing, necessities. Diba? Hallelujah. Kaya ka tayo, magtanda, magawa ko natin tingnan because our clothing ay laging dumarating araw-araw. Dahil mayroon tayong mga tikbo. Mayroon tayong mga Shopee. Mayroon tayong mga Lazada. Mayroon tayong timo. Ano ba? GN. CN. Hindi ko alam yun. Diba? Provision. Number 2, provision. Paulus priority. Wow. Paulus priority na worry. Amen? Hallelujah. Pag binigyan ka ng 1 million ngayon, pag nagtaya ka sa mundo mamaya at bukas ay nanalo ka, anong gagawin mo sa 1 million mo? Di ba? Hindi ko kayo sinachallenge na magbili, ha? lahat ng tumataya sa loto, sana manalo kayo. Hindi naman nataya. Ano na? Hindi natin sinasabi magtaya kayo, ha? Pero magtaya kayo, i-pray na manalo kayo. Para pag nanalo kayo, ang dami yung type sa akin. So, ganun, ang dami yung love open sa simbahan. Hallelujah. Diba? Sa mga extreme church, masama ang loto. Extreme yun, ha? Yung sobrang taas yung doktrina sa loob ng simbahan. Hindi natin nilalaban. Hindi ko kayo pinakalaban, kasi
Alay, dito ang ating ano eh. Ibig sabihin, pag tumaya kayo at nanalo kayo, saan niyo pupunta dali ng pera? Diba? Meron naman di ba mga scripture na gano'n eh, na the treasure of the world will be transferred to the ano lang nakasagot? Righteous. Ang pera ng sanglibutan ay ipamamana sa lahat ng mga anak ng Diyos. Paano yun? Okay, hallelujah! Number 3, trust God, faithfulness replace anxiety. Wow! Ito yung pinakamaganda, no? Ang supply ng Panginoon araw-araw ay food, clothing, necessities. Ito sa necessities na yun, hindi natin maubos yan. Ano bang mga necessities yan? Ano bang mga pangailangan yan? No? Ano ba yung mga necessities natin sa buhay? Pera. Ano ba? Pera ulit. Ano ba? Maraming pera. Ano ba? Money. Ano ba? Kwarta. Ano ba? The love of money is the root of all. Yun. Tanggalin natin yung the love of money. The love. Yung money na lang. Basta baba money. Pero huwag mong mahalin ang money. Hindi naman talaga pinamahal ang money. Kasi nga, kung mayroon kang money ngayon, mamaya-maya, nandoon na yan sa shopping. Mamaya-maya, nandoon na yan sa TikTok. Diba? Kasi hindi mo talaga mahal ang pera. Totoo lang. Hindi mo talaga yan natatago. Ito yung principles ng mga anak ng Diyos eh. Kung may pera ka ngayon, mamaya-maya yan, iba na yan. So, sukuyan mo na yung 1,000 mo. Be avoid ha, huwag kayong magtago ng pera ng 1,000 na plastic ngayon. Kasi pag tinago niyo sa bahay niya at nainitan niya, hindi niya ninyo magagalit yan. Hindi na. Kasi kumukulog yan. Diba? Kaya yung isang, mas maganda itago yung 1,000 na papel eh. Diba? Kesa 1,000. Yan. Binibigyan ko lang kayo ng ng knowledge. Huwag na huwag kayong magtago ng 1,000 sa lata. Mamaya-maya yan pulubot niya. Daw pang daw pang nawag ko Kaya, natapo natin, yung provision, bago sa priority. Yun. Yung mga prioridad natin na provision ng ating Panginoon. Lord, ito yung priority kong bibilhin ngayong nawa maintindihan niyo ako ha. Maintindihan niyo ako. Huwag niyo ako misinterpret. Mamaya na naman yan, baka sabihin na naman ni Pastor, mag-lakir pa yun sa simbahan. Ay, tinuturo naman yan, di ba, sa Biblia yan? No, di ba? Huwag natin pagkaitan, pag yan ay sa gawain ng Panginoon. Sino ditong nagbigay ng malaki sa Panginoon na ikaw na nagpalimos itinakay sa kalsada? Sino yung nagtulong dito sa simbahan na ikaw ay nagpalimos ng pagkain doon sa highway? Sino? Iraas yung kamay. Bibigyan ko na 1,000 ngayon. Di ba wala? So, kaya pag may nagdasa talaga, bibigyan ko kayo ng 1,000 talaga. Pero wala! Sinungaling ang Diyos mo! Di ba? Sinungaling ang Diyos natin kapag nagbigay ka sa buhay ng Panginoon pagkatapos kinabukasan mamaya-maya nagpalimos ka pagkaon sa kalsada, nagdara kahit pinggan, Lord. Tawanan ninyo ko pagkaon dahil nag-donate ako sa simbahan. Huwag kami pagkaon, kami di ba kalbukasin, Di ba, Brother Noy? Brother Noy, mas lalo ka pakasunod ng mga balik-balik, mga kamuti, mga saging, mga bundo, dahil pinagkarap bundo, hindi sa. Kaya kami, ay mga itsura namin, yung mga bundo. Ang dami prutas na dinadala yan eh. Yung parang yung pananin niya, dinadala-dala ka dito yan. Kasi kung meron ka mayroon ka naman isang istero, Pastor? Wala? Kapala, hindi itsura ng pagkis, ano itsura mo yun eh. Diba? Kaya, kasi ganyan yan eh. Ay, priority yung pinag-uusapan natin eh. What is ano yung kingdom? Ano yung righteousness? Righteousness ba yung magbigay? Righteousness ba yung magbaka? Hallelujah.
Sino bang nakakaalam nung ano? Sino ba yung nakakaalam nung verse ng ano, nung woman sa Samaritan, yung ano, yung babaeng nag-igib ng tubig sa balon? Sino nakakaalam nun? Ano ba verse nun? Luke, Matthew, ano yun? Ano ba yun? Yung Samaritan woman na may dala niya yung jar niya, yung pang-igib niya, nagsusupply siya ng ano. Ano ba trabaho nun? Ano ba trabaho ng babae? John 4, 7. Ay, yung 13, basahin mo yung 13. Tingnan. Ano ba yung 13? Bawat uminom. Ayun, sige, basahin mo. Ano man nakalagay? Bawat uminom. Verse 13, sumagot si Jesus, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling, ng tubig na ito ay muling nauuhaw. Yes. Diba? Mauuhaw yun. Ayun po ay nagre-represent sa ating mga resources. Yung mga nagyayakap doon sa ating mga tiyan ay nagre-represent po yun ang ating mga resources ng ating mga trabaho. Ano yan yung mga trabaho natin? Pero mauuhaw pa rin tayo. Di ba? Magugutom pa rin tayo. Diba? Nang nagtrabaho pa ngayon. Wala si Ma'am Aisa, di ba? Teacher ka dati, di ba? Ngayon wala na. Nag-teacher ka pa ba ngayon? Hindi na. Kasi nga, tumigil na siya. Tumigil na siya sa pag-teacher. Ngayon, ano yung implikasyon sa buhay natin? Kapag tumigil ka sa pagtrabaho mo, tuloy-tuloy pa ba ang sweldo mo? Ha? Di ba hindi? Kayo din sa ating Panginoon, pag tumigil ka sa paglilingkod, sa prioridad, sa kingdom of God and His righteousness, titigil ba ang pagpapala ng Panginoon? Yes, it's all about our provision. Mag-ano yan, titigil talaga yan. Pero pag tuloy-tuloy yan, tuloy-tuloy yung pagpapala ng Panginoon sa buhay natin. May trabaho ka sa wala, bibigyan ka ng pagpapala ng ating Panginoon. Amen! Kasi sa yung pagpapala yan ng ating Panginoon, hindi ka talaga pawawalaan ng lahat ng bagay. Kasi nga, yung ginagawa mo, inuunay mo yung kaharian at ang kanyang katuwiran. Ang lahat ng bagay na yan, na pangailangan mo, wala ka trabaho ngayon, ipagkakaroon ng Diyos. Hallelujah. At doon naman sa mga nagtatrabaho, mas lalo pang pagpapalain ng trabaho mo. Amen! Hindi ka magkakasakit, hindi ka magpapahospital. Tanda po ninyo ha. Hindi ka magkakasakit, hindi ka magpapahospital, magpahospital ka man, pero ibang babayad sa'yo. Bakit? Sapagkat yun na ang binigay mo sa Panginoon. Tama? Tulad yung ako sa akin pa-hospital noon. Sumabog yung aking appendix. More than 100,000 yung bill. Pero ni piso wala kaming ginastos na magpamilya. Yung aking mga anak ay nag-aaral pa lang sa kolehiyo. Graduating si Kuya Bulit noon. Umiiyak, nag-i-exam sila, final exam nila. Ako ay nasa binig ng kamatayan. Iyak siya. At ang sabi ng mga kanyang mga kaklase, bakit umiiyak ka? Hindi siya sumasagot. Nag-a-answer lang siya ng kanyang questionnaire, pero hindi siya sumasagot. Basta tutulog lang kanyang doon. At ang kanyang naisip noon, sabi niya, kagraduate ako na walang tatay. Pero alam-alam na ang panalangin ng taong matuwid ay ginampanan niya yung mga panalangin ng taong matuwid. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen! Ginampanan ng Diyos ang panalangin ng bawat matuwid na tao sa kanyang kaharian. Ayaw niyang biguin ang panalangin ng kanyang mga tao sa kanyang kaharian. Ayaw niyang biguin. Hallelujah. And then, nag-graduate yung anak. Kami pa rin ng Mrs. ang naging kasama niya sa kanyang Baccalaureate service. Bakit? Tuloy na ako. Diba? Ibig sabihin,
Hindi niya tayo iwan ni pababayaan. Ang daming mga sumulong ng mga tao. Ang dami pang pera ni Pastor Lili Pakulo. Ang daming mga langkit. Alam mo kung sino ang nagsusupply sa amin? Lahat ng mga kapatiran sa Manila, lahat ng kanyang kapatid. Uyong-uyong sila, nandoon sila. Lahat ng aming bunso ay nandoon. Hindi talaga umalis. Hindi talaga walang uwian sila. Nagpapadala lang sila ng gamit doon sa Inkiti, sa hospital. Papadala lang sila ng bilisan. Hindi talaga yun. Hindi kami inalisan. Grabe yung passion ng mga kapatiran. Aming mga pagkain, pinapadala ng Kamagong Church, ng Tondo Church, pinapadala doon. Sabi mo yung pag-ibig ng Panginoon. Hallelujah. Bagamat nandoon na yung mga koronarya, tatlong company ng koronarya nag-aagawan ng aming wakay. Pero hindi binigay ng Panginoon sa kanila. Sabi ng Panginoon, buti nga sa inyo, nabudlay ka buti. Hindi ko ibigay sa inyo yan. Sabi ng Panginoon. Budlay lang sa inyo. Kaya, relax, sabi na ito. Summary natin ha. Ito yung summarize natin. No? Basahin ka natin. Hindi, begin. Matthew 6:13. Teachers, leaders, place God above us. Instead of worrying about material needs, Jesus calls us to focus first on God's kingdom and righteousness, trusting in Him to provide. Amen! Palakpakan po natin! Diba? Sa Tagalog yan, ay sabi nga yan, ay nagtuturo sa lahat ng ating mga mananampalataya ng CLGCE, pamili kayo umaga, na sabi niya, ilagay ninyo sa Diyos ang lahat ng mga bagay. Instead of worrying, instead na tayo ay malungkot, instead na tayo ay mag-worry, sabi nga niya, about material needs, Jesus, ang Diyos po natin, ay tumatawag sa atin na kailangan mag-focus tayo sa ating Panginoon na sa Kanyang kaharian at sa Kanyang katuwiran at magtiwala sa Kanya na ang lahat ng bagay na ito, Siya po ang magbibigay sa atin. Amen! Hallelujah! Ibibigay na yan sa atin. Unahin lang natin ang ating Panginoon. Tanda po natin magmula ngayon. Sabihin mo sa isip mo ngayon, oy isip, oy bulsa, oy pitaka, unahin mo ang Diyos. Huwag kang mag-report sa Diyos. Ay kasi press lagi ang Panginoon eh. No, press lagi yan ang ibigay sa atin. Basta hindi lang kita mag-report sa Ginoo. Basta sa Ginoo hindi kita mag-report. Tapos, ang aton na conclusion. Pakibasa na yung conclusion natin. Ready, begin. Let us seek God first, His rule, His will, and His righteous ways. Our hearts align with heaven, and our being hearts as heaven living. God lays responsibility for those who make Him their priority. Palakpakan po natin ang Panginoon. Diba? Sa Tagalogin ko, sabi natin ito ay, kapag inuna natin ang Panginoon, ang Kanyang mga tinatawag na patakaran, di ba? Ang Kanyang kalooban, ang Kanyang katuwiran, ang our heart aligned with Him and the needs and entrusted, na ang ating puso na ito ay naka-align, nakapokus sa ating Panginoon, sa langit, at ang pagkatapos, ang ating mga pangailangan na ipinagkatiwala sa Kanya. Ititing po iyan, ikagarantiya, hahawakan po at ng ating Panginoon yung responsibilidad na yan. Dahil responsibilidad na ng ating Panginoon. Diba? Na unahin yun ng ating Panginoon, yung Kanyang mga tinatawag na ating mga prioridad sa Kanya. Tutulungan tayo ng ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sa oras na ito, Panginoon, narito po kami, nagpupuri ng papasalamat sapagkat Ikaw ay napakadakila sa buhay namin. Pagpalain mo ang iyong mga salita ito. Hayaan mo nga po, Lord, ang aming lahat ay patuloy na isa-isahin, damahin ang iyong mga salita sa buhay namin.
at yung tinatawag na God's righteousness, kailangan namin maisakatuparan, magawa namin in our daily living. Salamat nga po, Ama, patuloy na pagpalain ng bawat isa to continuously bless, Lord, our heart, in our mind, our thought. And Lord, we feel, O God, na na-impact sa aming mga puso ito ang iyong mga salita. Patuloy mong pagpalain ang congregation ito mula sa maliit na mga bata hanggang sa aming mga adults. Lord, we bless mo dakilang naman na lalabas kami mamaya ang sipahan ito na punong-puno ng pagpapalat ng galing sa iyo, Ama. Yan mo, Panginoon, na sa oras na ito, O God, ay mananatili sila sa kapangyarihan ng pagpapala na ipinangako mo sa bawat mag-isa, sa bawat pamilya, sa bawat individual. At ang karangalan na galing sa iyo ay isang ikarangal bilang kami ang iyong mga legit na mga anak na naglilingkod sa iyo, Ama Banal. Pagpalain mo ng kamulian, pagpalain mo ng kagalingan ang lahat ng may mga karamdaman sa araw na ito, sa oras na ito, sa pangalan na Jesus. In the name of Jesus, receive the healing right now. From the crown of your head to the sole of your feet, receive the divine healing, receive the complete healing, receive the physical healing right now in the name of Jesus Christ. Right now, Lord, I believe